ibaba mo lang para hindi liparin ng hangin yung powder. Sayang. Ayan. So, good day po sa inyong lahat. Dito po tayo ngayon sa farm nila Sir Hamlet at ni Sir Parnel Maulion. Ayan. Ang nakikita nyo po ay tinitimpla po namin yung CXD3. Unang araw pa lang dito sa kanilang farm ay ma-prevent na po natin sila sa malaria. Ayan, yan po yung CXD3. Ayan. So, ang dosage po nito ay 5 grams per gallon. So, i-compute nyo lang po kung ilang litro yung tubig na titimplahan ninyo ng gamot, ay i-compute nyo na yung CXD3 na inyong ilalagay. So, basta for every 4 liters of tubig, equivalent as 1 gallon po yun, ay 5 grams po ng CXD3. Ngayon, yung isang sachet ay nasa 4 grams lang. Kaya, i-compute nyo na lang po. Ayan. So, tinitimpla po namin siya rito sa timba na maliit. And then, hahaluin. And then, siya namang isasalin namin dun sa drum. Dun sa pinagkatangke. Ayan. So, 3 days po na, painumin sila every morning nito. Tapos haluin mo na dahan-dahan. Okay. Para matunaw. So kung napapansin ninyo, kulay pink. So ito po ang mabisa na gamot para sa malaria. Yan. So dahil nga sa baguhan pa lang itong mga manok natin dito sa kanilang bagong place, ay pre-prevent na natin sila sa lamok dahil medyo maulan na po ngayon. Ayan. So okay na, natimpla na. Ngayon dahan-dahan mong dalhin, isalin natin doon. Ayan. So ito po yung kanilang manukan. Ayan po. Ayan. Puno na ba yun, Sir Hamlet? Oh. Igaton mo ni. Ibaba mo muna. Ayan. Oh. Tingnan mo, puno na ba? Saan na? Patayin mo na. Patayin mo na yan. Okay. Yung kabila, puno na din. Puno na din? Okay, sige. Itong isa muna, iabot ko sa'yo. Dahan-dahan lang, baka matapon ha. Ilagay mo muna dun sa dilaw. Yung dilaw. Ayan. So, yung tangke namin dito ay 45 kilos yan, sir, sa yung lalagyan ng margarine, 45 kilos. So, most likely, 45 liters din po yan. So, doon po tayo nag-compute. 45 liters divided by 4. Kaya 11 point something times 5 grams. So, mga 56 grams po yung kailangan na gamot, CXD3. Yung nilagay natin dyan. Yan. So, hinalo muna. Yan. So, dahil nga sa baguhan, hindi pa natin alam kung gaano karami yung makukonsume nilang volume ng tubig. Ay isa pa lang muna yung tinimplahan natin. And then, i-distribute muna natin yan sa lahat ng kanilang mga waterer. And then, pag kinulang, magtitimpla po ulit tayo dito sa isang tangke. Itong kulay green. So, ang may gamot pa lang yung kulay yellow. Naka-separate naman po yung bulb niyan. Kaya hindi sila maghahalo. Ayan. So, switch muna, JR. Ngayon, ang pagpapainom ng tubig, JR, huwag mong pupunuin ha. Konti lang muna. Yan. Tignan mo, baka walang sarado. Yan. Kiniwal-kiwal mo man ha.
ano, titikman nyo po yan ay napakapait. Ayan. Soaps. JR, tignan mo yung doon, oh. Ayan. Tignan mo yung mga ano. Oops. Hindi na, may tubig na yan. Oo. Yan, so ganun lang po. Kapag puno na, hindi nyo kailangang punuin. Kapag may karga na, yung tamang may inom na yung mga manok ay tama na po. Yung iba kargan mo naman. So kapag meron na po silang may inom ay pwede na po yan. No need nang punuin. Importante makainom muna sila. Ayan. So ganun lang po, ano, ganun lang. Ayan. So thank you. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating vlog. Ayan. Maraming salamat po.